Mahalaga pala talaga si Undersecretary Catalina Cabral ng DPWS sa investigasyon ng gobyerno tungkol sa flood control scam. Alam niyo kung bakit? Abay, nasa kanya pala at siya pala ang may listahan ng maraming project at mga politiko na proponent ng mga project sa nakalipas na mga taon, nakaraang administrasyon, bago in-expose ni Pangulong Marcos nitong last July sa State of the Nation Address. Si Cabral pala ang naghahawak ng mga dokumentong yan bilang Undersecretary for Planning at Operation. Yung listahan na merong insertion na proponent na congressman at senador. Siya din ang may hawak ng kung magkaanong budget ang inilaan sa iba't ibang mga proyekto sa flood control nationwide, not only here in Metro Manila at Luzon. Siya rin pala ang nakapagbibigay ng mga project with budget, project na may pera sa mga politiko noong mga panahon yon. Abay, matindi. Parang ito na pala ang sekretary. At matagal na po itong sekretary ng Department of Public Works and Highway. So hindi ko sinabing yung mga nakaraang sekretary, maliban kay Bunuan at kay Villar at kung sino pa ay nakinabang. Kaya lang mapakarami pong alam nito. Kaya naman pala, kaagad-agad ay sinabi ng ICI, i-secure ang mga dokumento, cellphone at laptop. Yung pala'y nakarating na sa ICI ang impormasyon na marami talaga itong alam. Parang mas marami pa itong alam sa galawan ng budget at project kaysa sa secretary. Kasi direkta ito na nagkakaroon ng communication sa mga proponent ng project at yung implementation ng budget. Grabe, ano? Gaano kaya kayaman itong Yosek na ito bago siya namatay? Baka big time ito. Sana isilipin din ng BIR ang mga property nito. Baka marami itong mga property. Baka akala natin kontraktor lang ang maraming property. Baka itong nawalang si Yosek Cabral ay marami rin property. Abay, kung ganun katindi ang kapangyarihan, ay talaga kung magkaka-interest ang ICI, Office of the President, na ito ay hanapin dokumentong ito. Sayang kung naisumiti sana ito lahat bago siya nawala. Hindi naman natin akalain siguro mawawala rin siya. Hindi rin siguro akalain at alam ng ICI na mawawala ito. Sa kung ano man ang dahilan, ito ba'y nagpakamatay or merong nasa likod nito, hindi pa ho tapos ang investigasyon. Kasi yung pagkahulog niya doon sa bangin, diyan sa Cannon Road, eh kababalaghan pa rin ngayon kung ano talaga ang tunay na motibo. Pero dahil sa dami ng nalalaman ito, sa flood control scam, proseso ng dokumento sa budget, proseso ng dokumento tungkol sa project, koneksyon sa mga politikong congressman at senador, direktang nakakapag-offer ng mga project at implement ng project, may matinding opisyal ito. Marami sanang malalaman. Marami sanang madidiscover. Kaya lang po nawala na yung buhay. Kaya yan nga yung pinagtataka, bakit siya biglang nawala? Sino nga ba ang nasa likod nito? Ayan. Any comment, reaction sa mga pinag-uusapan natin? Bahagi ng ating pagtutok, pagsubaybay sa mga nangyayari dito po sa ating bayan. Mahaba pong issue at usapin itong laban sa korupsyon dahil napakaraming sabit dito. May influensyang tao at tigit sa lahat, bilyon o trilyong pera ng mamamayan ang nawala dito. Okay? Samantala, sunod na balita. Naku, ito ang matindi. Ito pala si Harry Roque. Kung totoo itong mga balitang lumalabas, ang laki pala ng pananagutan ito. Dapat talaga umuwi ito at harapin ang kanyang mga posibleng kaso. Akalain nyo yung mga property dyan sa Bataan na expose na. Eh, siya pa yung mayroong kinalaman dahil sa Pogo. Ngayon, mayroong sinasabi si Madriaga na meron palang mga military and Chinese at submarine umano na nakakalapit dyan sa may Bataan. Dyan sa property binili daw
ni Harry Roque. Although sabi ng mga biktima may-ari ng lupa doon, hindi naman kasi sila binayaran ng kumpleto. Ayaw naman nilang ibenta. Pinilit daw silang pinapirma doon sa deed of sale. Naloko na. Parang land grabbing yung ginawa. Yan yung sinasabi. Sa Bataan. Sipin mo, taga Bataan si Harry Roque, tapos yan ang ganyan ang ginawa sa kanyang mga kababayan. Kung totoo yan, ang laki ng pananagutan mo. Dahil gusto pa yatang magtayo ng Pogo operation sa Bataan. So may Marabeles ba yun? Malupit. So maliban dyan sa issue ng land grabbing, siya ay merong standing warrant of arrest dahil sa Pogo operation, qualified human trafficking, non-bailable offense. Wanted nga siya, pugante na. Nagtatago dyan sa Europe. Itong si Harry Roque. Tapos kayo, naniniwala pa kayo sa kanya. Kung yan hindi guilty, kung yan matapang at nagpapakalalaki, dapat harapin niya yung kanyang kaso. Abogado yan eh. Bakit siya tago ng tago? Ayaw na ayaw bumalik sa Pilipinas, pero yung kanyang paninira kay Pangulong Marcos, paninira sa Pilipinas, ganun-ganun lang. Sobrang bait naman natin. Meron siyang kaso, hindi pa nakukulong, pero yung kanyang paninira sa gobyerno, tuloy-tuloy. Di ba? Walang respeto sa Philippine law. Walang respeto sa Pilipino. Walang respeto sa kay Pangulong Marcos. Ganyan ang aking tingin dyan. Opinion ko ito. Harry Roque, abogado ka. Magpakalalaki ka. Sabi nga ni Sal Panelo. Hindi ka biktima ng political harassment. Hindi ka hinaharas. Meron kang kaso, panagutan mo. Yan ang sabi ni Panelo na kapwa mo Duterte supporters. At yan din ang paniniwala ng marami. Walang nanghaharas sa iyo. Ikaw ang di umano'y nang haras. Kaya ikaw parang takot na umuwi ng Pilipinas. Pero ang ginagawa mo na patuloy na paninira, ikaw ang nanghaharas sa gobyerno ng Pilipinas. Dahil matindi ang paninira mo sa iyong social media. Yun naman pala, napakarami mong dapat ipaliwanag. At dapat panagutan. Kaya dapat umuwi ka. Okay? Ano po yung masasabi dyan? Panghuli na ating pag-usapan, magandang balita po ito sa lahat ng balikbayan ngayong Christmas season. New biometrics, yan ho sa Ninoy Aquino International Airport, Immigration Gate, E-Gate. Ibig sabihin, hindi na mano-mano. Computerized na. Biometric, papasok mo yung passport mo, pipingripin ka doon at lalabas na ho yun. Automatic yan. Para on record na kayo pumasok o lumabas ng bansa. Especially yung pagpasok niyo rito, pagbabalik. Kaya inyo pong paghandaan, lahat ng OFW na matagal lang din nakakauwi, lahat ng Pilipinong nasa abroad, pagbalik nyo sa ating airport dito sa Pilipinas, sa Manila, lalo tigit, ay makikita ninyo ang bagong biometrics sa Ninoy Aquino International Airport. For information po sa inyo dahil napakarami nagbabakasyon. Wala nang mano-mano para maiwasan daw po yung traffic sa immigration at pangalawa, para din ho nakakahabol na tayo sa global technology. Sa buong mundo kasi ganyan eh. Biometrics lahat ang ginagamit para ho kitang-kita. On record ang lahat ng immigration sa buong mundo ng mga incoming, outgoing ng mga turista. Kasama na tayo, kasama ang balikbayan. For information po yan. Paghanda nyo, pagdating ng ating airport. Doon sa mga magbabakasyon, welcome po kayo sa Pilipinas, sa ating bansa.